Matapos maramdaman ang paghiwalay ng kanyang ulo sa kanyang katawan, bumalik si Ruth sa realidad. Sa sandaling iyon, natataranta pa rin siya sa nangyari sa kanya. Nang makita naman ni Leping ang reaksyon ni Ruth, sinabi niya na ang mga bone setting techniques na nasa librong kanyang binasa ay mga propesyonal na kasanayan. Kaya pinayuhan niya si Ruth na huwag nang subukang gayahin iyon dahil tiyak na masasaktan lamang siya. Matapos marinig ang sinabi ni Leping, natauhan si Ruth at pilit na sumang-ayon sa kanya. Ngunit sa loob-loob niya, iniisip niya na ang mga nangyari pala kanina ay hindi dahil sa kanyang kakayahan, kundi dahil napunta ang kanyang kaluluwa sa mundo ng librong binabasa niya. Napatanong pa nga siya sa sarili kung alam na ba ni Leping noong una pa lamang ang kanyang mga binabalak. Dahil iniisip niya na sinadya ni Leping na ipakita ang kanyang mga kahinaan upang bigyan siya ng babala na tigilan na ang kanyang mga balak sa kanya. Habang iniisip niya ito, napansin niya ang isang nakasulat sa libro, ang pagmamataas sa sarili at pagiging sakam ay magreresulta sa pagkawala ng lahat ng iyong nakamit. Sa kabila ng nabasa niyang ito, sinabi pa rin ni Ruth sa sarili na hindi niya kayang tanggihan ang oportunidad na nasa harapan niya. Dahil dito, sinabi niya sa sarili na susubukan pa niya ito ng isa pang beses, baka sakaling magtagumpay na siya. Kasunod nito, muli niyang hinawakan ang isa pang libro. At agad siyang napunta sa isang ilusyon kung saan gumaganap si Leping bilang isang estudyante, habang siya naman ang guro. Sa puntong iyon ay lumapit si Ruth kay Leping at sinabing mukhang pagod na ito sa kanyang pag-aaral. Iminungkahi pa niya na titingnan niya ang kanyang mga nagawa. Sumagot naman si Leping at sinabing hindi na kailangan dahil natapos na niya ang mga takdang aralin na ipinagawa nito. Idinagdag pa niya na gumagawa na lamang siya ng aralin para pag-aralan. Dahil sa sinabi ni Leping, na-curious si Ruth at sinilip ang ginagawa niya. Nakita niya na nag-aaral si Leping ng geometry, ngunit sa kanyang pananaw ay iniisip niya na ito ay mga magic circle. Dahil dito ay nabigla si Ruth. Iniisip na ang mga ito ay masyadong misteryoso. Dahil sa pagtingin pa lang niya dito, ay sumasakit na ang kanyang ulo. Naisip din niya na marahil kapag natutunan niya ang mga ito, malalaman na niya ang katotohanan tungkol sa mundong iyon. Ngunit inamin din niya sa sarili na masyadong mahirap ito para sa kanya. Samantala, matapos isulat ni Leping ang kanyang aralin, sinabi niyang masyadong madali ang mga ito. Ayon sa kanya, kahit ang mga high school student ay kayang sagutin ang mga iyon. Dahil dito, sinabi niya sa sarili na kailangan pa niyang gawing mas mahirap ang kanyang aralin. Si Ruth naman, matapos marinig ang sinabi ni Leping, ay sinabihan siya na huwag masyadong pahirapan ang sarili at okay lang na mag-relax paminsan-minsan. Hindi naman siya pinansin ni Leping. Sa halip, natawag ang kanyang pansin ng tunog ng kanyang cellphone, at nang tingnan niya ito nakita niyang tumatawag si Elizabeth sa kanya. Dahil dito agad tumayo si Leping, at sinabi kay Ruth na hinahanap na siya ng kanyang girlfriend kaya aalis na siya. Galit namang tinawag ni Ruth si Leping at sinabing ang lakas ng loob niyang magdala ng cellphone sa kanyang klase at magkaroon ng girlfriend. Tumingin naman si Leping kay Ruth at sinabing tigilan na nito ang pag-arte, dahil pareho naman nilang alam na peke ang lahat ng ito. Dahil matagal na siyang nakagraduate, upang patunayan ang kanyang sinasabi, sinabi ni Leping na bibigkasan niya ang mga komplikadong formula na kanilang napag-aralan noon. Kasunod nito, nagsimulang sabihin ni Leping ang lahat ng kanyang mga natutunan. Habang ginagawa niya ito, lalo namang sumakit ang ulo ni Ruth dahil wala siyang maunawaan sa mga sinasabi ni Leping. Habang nangyayari ito ay nakiusap pa siya sa kanya na itigil na nito ang kanyang ginagawa. Habang nahihirapan pa si Ruth sa pag-unawa sa mga sinabi ni Leping, nakita niya sa pinto na nag-uusap si Leping at Elizabeth. Dahil dito, pilit niyang pinatatag ang sarili at sinabi na bagamat nakaka-stress ang mga sinasabi ni Leping, hindi dapat ito makasakit sa kanya. Ngunit sa huli ay napagtanto niya na ang nararamdaman niyang sakit, na parang pinupunit ang kanyang puso, ay mula sa kalungkutan na matagal nang nakatago sa kanyang puso. At ang nag-trigger nito ay ang pagkakita niya sa masayang relasyon ni Leping at Elizabeth. Habang naglalakad sina Leping at Elizabeth palayo, sinubukan pa rin niyang pigilan sila, sinasabing huwag itong gawin sa kanya.
Ngunit habang nasa kalagitnaan ng kanyang matinding pighati, biglang nagpatunog si Leping ng isang instrumento. Dahil dito, tuluyang nasira ang ilusyon at bumalik si Ruth sa realidad. Sa pagbalik sa realidad, agad na kinuha ni Leping ang librong hawak ni Ruth at ibinigay sa kanya ang instrumentong ginamit niya kanina. Sinabi ni Leping na iyon na muna ang kanyang pagpraktisan, dahil ang librong binabasa niya ay masyadong nakakahiya. Sinabi pa niya na bagamat koleksyon iyon ng mga geometry problems, hindi niya napansin na nagawa pala niya iyong isang pure love story. Kaya nahihiya siyang ipabasa iyon kay Ruth. Sa kabilang banda, si Ruth, na ngayoy nakatulala pa rin, ay tinanong si Leping kung tama ba ang narinig niya tungkol sa pure love story na iyon. Matapos kumpirmahin ni Leping, napayuko si Ruth at naisip na ang matinding kalungkutan sa kanyang dibdib ay bigla niyang naramdaman dahil na-trigger ito ng isang alaala. Kasunod nito, ipinakita ang isang flashback, si Ruth, bilang isang baguhang adventurer, ay may kasamahang lalaki na nag-propose sa kanya. Sinabi ng lalaki na bigyan siya ng pagkakataong alagaan si Ruth habang buhay. At doon nagsimula ang kanilang love story. Ngunit lumabas na ang lalaking iyon ay magaling lamang sa simula. Dahil makalipas ang ilang panahon, makikita si Ruth na binubugbog nito. Umiiyak, tinanong ni Ruth kung bakit niya ito ginagawa sa kanya, gayong ipinangako niya noon na aalagaan siya habang buhay. Ngunit ngayon ay bukod pa sa pananakit, ay sinabi din ng lalaki na gusto niyang makipagsiping si Ruth sa kanilang guild leader. Dahil naman sa pag-question sa kanyang kasintahan, sinabunutan siya ng lalaki palapit sa kanya, at sinabi na kung hindi mapapaligaya ni Ruth ang kanilang guild leader, hindi siya magkakaroon ng qualification para makasama sa mga high-level dungeons. At kapag nangyari iyon, wala siyang kikitain para gamitin para alagaan siya. Matapos ang gabing iyon, nagising ni Ruth ang kanyang kakayahan na may kinalaman sa pang-aakit ng mga lalaki. Taglay ang kapangyarihang ito, nilibot niya ang buong Hero Continent upang akitin ang mga lalaking nakikita niya at kunin ang kanilang magical energy. At habang patuloy na damadami ang kanyang mga nabibiktima, patuloy na lumalakas din siya. At dahil din sa kanyang kakayahan, inimbitahan siya ng Dark Guild upang maging isa sa kanilang demonic killers. Ngunit iba sa iniisip ng lahat, ginagawa lamang ito ni Ruth upang makalimutan ang kanyang pure love, isang damdaming itinago niya sa pinakasulok ng kanyang puso. Pagkatapos maunawaan ang kanyang tunay na nararamdaman, sinimulan niyang patugtugin ang instrumentong ibinigay sa kanya ni Leping. Sa sandaling iyon, nagulat si Leping dahil nagsimulang magliwanag ang buong katawan ni Ruth. Kasunod nito, biglang nagbago ang anyo niya mula sa pagiging isang mapang-akit na babae, patungo sa isang madre. Namangha si Leping at napatanong kung bakit bigla na lamang nagbago ang anyo ni Ruth. Sinabi ng madre na ngayon na si Ruth, na nagpapasalamat siya kay Leping dahil sa enlightenment na ibinigay nito sa kanya. Sinabi rin niya na taglay ang kanyang bagong kakayahan, ipapalaganap niya ang kapangyarihan ng pure love sa buong universe upang labanan ang kasamaan. Pagkasabi nito, muli niyang pinatugtog ang instrumento, at pagkatapos ay tuluyang naglaho sa harapan ni Leping. Samantala naiwan si Leping na nakatulala sa lugar at napapakamot sa ulo, iniisip na hindi niya talaga maintindihan kung paano gumagana ang isip ng mga tao sa mundong ito. Samantala, sa isang bahagi ng Demon Realm, makikita ang isang halimaw na daga na kumakain. Bigla itong pinaslang ng isang pas ang halimaw, saka kinain ang daga. Ngunit sa sandaling iyon, may naramdaman ang halimaw na pusa. Nagsimulang matuno ang buong katawan nito at inabsorb ng isang bagay saka dinala ito sa ilalim ng lugar na iyon. Sa ilalim naman ng lugar na ito, ay matatagpuan ang isang malaking itlog na naglalaman ng clone ni Elizabeth. Sa tabi nito, makikita din ang mas maliit na itlog na naglalaman ng alaga ni Elizabeth na dragon na si Emilia, at inaabsorb ang kapangyarihan nito patungo sa clone. Samantala, si Malfoy ay makikitang nakaupo sa harapan ng dalawang itlog. Sinabi niya na naiinggit siya kay Emilia dahil naging contracted beast ito ng Demon Queen at nagkaroon sila ng magandang samahan. Sa sandaling iyon, pinapanood pala ni Malfoy ang mga alaala ni Emilia bago siya ipadala sa kanilang Dark Guild.
Habang pinapanood ang mga alaala, sinabi ni Malfoy na hindi pa rin nagbabago ang Demon Queen, charming at napakaganda pa rin ito. Habang nasa kalagitnaan ng kanyang panunood, biglang dumating ang isa sa kanyang mga alagad upang magulat. Sinabi nito na sina Samuel at Ruth ay matagal nang hindi bumabalik. At sa palagay ng alagad, pinagtraidoran na sila ng dalawa. Kasunod nito ay tinanong ng alagad kung ano ang dapat nilang gawin. Ngunit sa halip na magalit, nanatili si Malfoy na kalmado. Sinabi niya na hayaan na lamang ang mga ito. At kung gusto nilang umalis, hayaan na lang nila sila. Dagdag pa niya, hindi na nila kailangang gumawa ng kahit anong hakbang tungkol dito. Hindi makapaniwala ang alagad sa naging tugon ng kanilang master. Naisip niya na matagal nang naubos ang magic power ng Golden Dragon, ngunit nananatili pa rin si Malfoy sa lugar na iyon, pinapanood ang mga alaala ng Demon Queen. Nagtataka ang alagad kung bakit hindi na lamang puntahan ni Malfoy ang Demon Queen, gayong alam na niya ang kinaroroonan nito. Habang nadi-disappoint pa siya sa kanyang master, sinabi pa rin niya ang tungkol sa pagkawalan ng kanilang contact sa isa sa mga clone ni Malfoy sa Elf Tribe. At ayon sa kanyang narinig, naukupo na ng Card Guild ang lugar. Patuloy namang binaliwala ni Malfoy ang ulat at sinabi na hayaan na lamang ang pagkawalan ng kanyang clone. Dahil wala na silang magagawa upang ibalik iyon. Pagkatapos nito, nakangiti niyang sinabi sa kanyang alagad na sa wakas, nakuha na niya ang atensyon ng Demon Queen dahil ipinadala niya si Emilia sa lugar na iyon upang paslangin siya. Wala namang magawa ang alagad kundi sumang-ayon. Ngunit sa loob-loob niya, napapatanong siya sa kanyang sarili kung ang pagkasira ba ng kanilang guild na matagal nilang pinalakas, ang dahilan kung bakit tila nawala ng motibasyon si Malfoy na magpatuloy pa sa kanilang mga layunin, ngunit matapos isipin ito, ay sinabi niya sa kanyang sarili na hindi iyon maaari, dahil kailangan niyang tulungan ang kanyang master na makarecover sa pagsubok na ito. Habang iniisip ito ng alagad, biglang nagkaroon ng paglindol sa lugar na kinaroroonan nila. Kasabay nito, agad na nakilala ni Malfoy ang pinagmumulan ng pressure. Nagulat din ang kanyang alagad at sinabing, bumalik na siya. Sumang-ayon si Malfoy, ngunit sinabi rin niya na hindi niya pwedeng harapin siya sa kalagayan niya ngayon. Abangan ang susunod na kabanata. Dito na po nagtatapos ang pinakabagong chapter. Kung nagustuhan niyo ang episode na ito, paki-comment naman ng heart at papindot na rin ng like, malaking tulong na yan para sa channel. At kung nagawa nyo na, maraming salamat sa inyong suporta. Hanggang sa susunod na episode, mga Lods.